Unang bahagi, followers of content ang ultimate showdown. Mga bes, may tanong ako sa inyo. Ano ba talaga ang mas mahalaga? Followers ba o content? Yan ang tanong na gumugulo sa isip ng mga baguhan sa social media. Nakakaloka, di ba? Parang ganito kasi yan. Gusto mo ba ng maraming tao na nakasubaybay sa iyo online, pero wala ka namang may pakitang maganda at nakakaaliw na content? O gusto mo yung kakaunti lang ang followers mo, pero yung mga posts mo, wagas makapagpasaya at makapagbigay ng inspirasyon? Sa totoo lang, parehong mahalaga ang followers at content. Pero syempre, kailangan nating pag-usapan kung paano sila nagtutulungan para mas lumago ang platform mo online. Kaya simulan na natin ang tsikahan. Ikalawang bahagi, ang halaga ng tropang sumusuporta. Una sa lahat, kilalanin natin ang ating mga followers. Sila yung mga taong nagtitiwala sa iyo, sumusuporta sa mga ginagawa mo, at nagpapasaya sa bawat post mo. Di ba bongga yun? Dahil sa kanila, mas lumalawak ang reach ng content mo. Mas maraming nakakakita, mas maraming nagre-react, at mas maraming natutuwa. Parang networking lang yan, bes. Isipin mo, nag-post ka ng nakakatawang video, tapos dinagsa ng likes, comments, at shares. Dahil dyan, mas maraming makakita ng video mo at mas maraming tao ang mapapasaya mo. Di ba ang sarap sa feeling yun? Kaya naman, mahalagang pahalagahan natin ang ating mga followers. Sila ang nagbibigay ng buhay sa ating online presence. Ikatlong bahagi, content is king. Pero paano nga ba? Pero syempre, hindi lang followers ang kailangan para sumikat online. Kailangan mo rin ng maganda at dekalidad na content. Kasi sa totoo lang, kung puro ka lang post ng mga walang kwentang bagay, baka ma-bored ang followers mo at mag-unfollow sa iyo. Ano ba ang magandang content? Ito yung mga nakakaaliw, nakaka-inspire, nakakapag-isip, at nakakapagbigay ng aral sa mga tao. Yung tipong mapapa-comment sila ng relate much o kaya naman, ang ganda ng content mo, best. Halimbawa, kung mahilig kang magluto, mag-post ka ng mga videos ng mga recipes mo. Kung mahilig kang kumanta, mag-live ka at iparinig mo ang iyong magandang boses. Kung mahilig kang mag-drawing, ipakita mo sa mundo ang iyong mga obra. Basta ang importante, passionate ka sa content na ginagawa mo at mararamdaman yan ng mga followers mo. Ikaapat na bahagi, mula zero to hero, kwento ng content creators. Maraming sikat na content creators ngayon ang nagsimula sa wala. Wala silang followers, wala silang likes, wala silang views. Pero dahil sa tiyaga, sipag at dekalidad na content, sumikat sila at nakilala ng marami. Isipin mo ng isang sikat na content creator, nagsimula lang yan sa pagpo-post ng mga nakakatawang videos sa YouTube. Ngayon, milyon-milyon na ang followers niya, at isa na siya sa mga pinakasikat na content creator sa bansa. Kaya naman, huwag kang mawala ng pag-asa kung nagsisimula ka pa lang. Mag-focus ka lang sa paggawa ng magagandang content at darating din ang panahon na makikilala ka rin ng mundo. Ikalimang bahagi, ang sikreto, balance lang, mga bes. Sa totoo lang, walang exact formula para sumikat online. Pero ang masasabi ko, kailangan ng balance. Kailangan mong pahalagahan ang iyong followers at kailangan mo ring magbigay ng dekalidad na content. Huwag mong isipin na isa lang ang dapat mong piliin. Isipin mo na lang na magkasama kayong maglalakbay patungo sa tagumpay. Kung marami kang followers pero hindi naman maganda ang content mo, parang lugaw din na walang kalasa. Pero kung maganda ang content mo pero wala ka namang followers, parang nagsasalita ka lang mag-isa. Ika-anim na bahagi, samahan natin ang saya. Bes. Kaya mga bes, tandaan ninyo na parehong mahalaga ang followers at content. Gamitin ninyo ang mga natutunan ninyo ngayon para mas lumago ang inyong online presence. At kung gusto ninyo ng mas maraming nakakatuwang content, i-follow ninyo ako si Certeza Humor sa Facebook at i-subscribe ang aking YouTube channel, JRL Kigiti GF. Maraming salamat at magkita-kita tayo doon.